hindi maganda sa pakiramdam ang pagkakaroon po ng kalyo sa paa. Nako, totoo yan, Mommy Dims. Pero alam nyo bang marami tayong ginagawa sa araw-araw na maaaring magdulot nito? Mga kapatid, bago po natin isa-isahin yan, panoorin po natin to. Noong nakaraang buwan lang daw, nagsimulang tubuan ng kalyo ang paa ng street vendor na si Alice. Hindi niya tunay na pangalan. Nung nag-umpisa akong magnegosyo, tapos pag araw-araw ako namamalengke para sa paninda ko, ayun, doon ko napansin na parang kumakapal yung kalyo ng paa ko. Babakbak na siya sa sobrang kapal. Nininail cutter ko siya para numipis ulit. Pero ganun pa rin, bumabalik pa rin siya sa dati. Tanong ni Alice, may solusyon pa ba sa kumakapal niyang kalyo sa paa? Dok, alam mo, guilty tayong lahat dito kasi ako sa totoo lang, pagka minsan nakakaligtaan ko, no, na magpa-foot spa or minsan parang nasusobrahan ka na sa kakakalikot din sa paa mo, pwede rin siguro ito. Pero tanungin ko na sa'yo, ikaw ang expert. Ano-ano ba mga sanhi ng kalyo sa paa? Ayan, madami talagang sanhi ang kalyo sa paa, Mommy Dims. So, unang-una, yung masikip o kaya hindi akmang sapatos, isang sanhi yan. And pwede din yung madalas na paglalakad o kaya pagtayo. So, kagaya na rin ng ating mga magigiting na guro, mga security guard, mga sales lady, and isa pa, Mommy Dims, yung labis na timbang o pagiging overweight. Dahil ito sa pressure o kaya sa friction. Ayan, I think sa akin ganyan na nangyayari. Kasi ako naman, lagi kong tinutupi yung likod ng ano ko. So parang feeling ko, yun yung laging tinatamaan talaga ng friction. Dok, ano-ano yung mga palatandaan o sintomas itong kalyo sa paa? Ayan, yung mga palatandaan o sintomas, Mommy Dims, unang-una yung makapal at matigas na balat. Tapos pag hinawakan mo, magaspang yung texture niya. Tapos, ang kulay nito, Mommy Dims, ay madilaw o kaya maputla kasi parang wala nang masyadong circulation na nangyayari. And nawawala na din yung sensitibong pakiramdam. Tapos minsan, kumikirot siya kapag pinipisil doon sa apektadong area. And meron din nakasamang pangangati minsan. Okay. Ano-ano ba, Dok, yung mga posible nating gawin para na masolusyonan ito? Ayan, so yung mga solusyon na pwede natin gawin, Mommy Dims, ibabad sa maligamgam na tubig. Uulitin natin na maligamgam, hindi mainit na tubig. So, yung warm lang, maligamgam, sa loob ng 15 minuto. Tapos, kuskusin ito ng marahan gamit yung foot file o kaya pumice stone. Tapos, pwede din tayong gumamit ng moisturizer na merong urea or lactic acid. And gumamit din tayo ng mga produktong pampalambot kagaya ng salicylic patches o kaya creams. Okay. Kasi meron naman, Doc, diba yung sinasabi nila, yung isang brand ng parang petroleum jelly, nilalagay tapos nilalagyan daw ng plastic, tapos kaya saka tela. magmemedyas. Yes, Totoo yes. ba yun? Pwede yun, Mommy Dims. Okay. Isang home remedy yun. Ayun, Oo. saktong-sakto. Ito na yung mga home remedies kasi alam mo naman ako, hanggat maaari sana, mas gusto ko yung parang mas natural, mas ano. So, isa-isahin natin yung home remedies na pwede natin gawin for Ayan. kalyo sa paa. So, ang pwede natin gawin na home remedies, Mommy Dims, ibabad sa 1 litro na maligamgam na tubig na merong 2 kutsara na asin. Para saan yung asin, Doc? Para mas mag-soften, Oo, at saka pampalambot. antibacterial din. And ata, no? antibacterial, Okay. pwede yun. Tapos gawin ito ng 15 minuto. Okay. Pagkatapos nun, pwede rin yung pwedeng lagyan ng aloe vera, coconut oil o kaya olive oil, ilagay sa kalyo bago matulog, tsaka ayun na nga, balutin sa tela o kaya medyas, pwede din yun. Oo. Doc, ang tanong ng marami, mali ba yung paggamit ng liha para sa kalyo? Pag sinabi nating liha, pwede na yung pang-skin talaga na liha. Pero pwede rin yung mga, di ba, sa karpentero, meron Yes, panliha. oo. Yung iba kong kilala, tinatry talaga nila yon. Is that bad for us? Madami talagang guilty dyan, Mommy Dims. Pero hindi namin to nire-recommend. Kasi pwede itong magdulot ng pinsala. Imbes na parang mas makagaling, magkakaroon pa ng negative na side effect. At saka hindi kasi ito hygienic. So, ibig sabihin, kapag nasobrahan ka, pwedeng pumasok yung bacteria sa loob. Tapos magkakaroon pa ng infection. So, hindi talaga siya recommended. Dok, paano naman daw maiiwasan ang pagkakaroon ng kalyo sa paa at sa iba pang parte ng ating katawan? Ayan. So, meron tayong tips, Mommy Dims, sa ating mga kapatid. Napaka-importante, magsuot po tayo ng tamang sapatos. Iwasan po natin yung masikip na sapatos. Tapos, pwede po tayong magsuot ng guwantes kapag nagbubuhat ng mabigat at panatilihin po natin na moisturized ang ating balat. Panatilihin din po natin na malinis ang ating kamay at paa at
huwag maglakad na walang sapin. Ayan, ako, paborito ko yan. At alam mo naman ako, Doc, guilty ako sa pagkakaroon ng kulambo sa paa. Baka yun din minsan pinanggagalingan ng friction. Oh, friction, pressure, Oo. ganon. Doc, sobrang dami namin natutunan sa iyo today. Ito, i-promote na natin ang ating clinic and your social media account. Yes, Mommy Dims. Instagram and TikTok, Doc Richard Gadiaza. Ang clinic po namin, Skin Soul Advanced Dermatology and Medical Aesthetics. Meron po kami sa Mandaluyong, sa Fairview at saka sa Cubao. Ayun, maraming salamat. Our very own, always fresh, glass skin, Dr. Richard Gadiaza. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.